Oras alas 3 ng madaling araw. Gising na! Balitaan na! Maiinit na balita, hindi pa huhuli, hindi pa titinag. Mga balitang sabay-sabay nating mamarkahan. Markado! Kasama si Mark Makalalad. Markado! Magandang madaling araw mga kapuso. Ngayon po'y Lunes, 16 sa buwan ng Marso taong 2026. Tara na't markahan ang mga balitang dapat niyong malaman. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Ito po ang programang Markado kung inyong kapuso, Mark Makalalad. Markado! Sa latag ng ating mga balita, unahin natin. Retiradong pulis at dating tauhan ni Manila Mayor Isko Moreno patay matapos barilin malapit sa kanilang bahay sa Tondo, Maynila. Batay sa ulat ng pulisya, nangyaring insidente pasado alas 12 ng madaling araw sa kanto ng Salonga at Bendia Street kung saan dalawang lalaking sakay ng motorsiklo ang bumaril sa biktima. Pinagnakawan din ang biktima ng dalawang suspect bago sumibat. Patuloy pang inimbestigahan ng insidente para matukoy ang mga salarin. Markado! Nakaparadang sasakyan sa Barangay Pembo, Taguig City, pinagbabaril ng dalawang mag-aangkas sa motorsiklo. Ayon kay Police Captain Joel Gulimgim, pinuno ng Public Information Office ng Taguig City Police, matagal nang nakaparadang sasakyan sa tapat ng bahay ng kaanak ng may-ari. Tinitignan ng mga otoridad ang anggulo ng personal na alitan at posibleng tinakot lang umano ng mga ito ang may-ari ng sasakyan. 12 basyo ng bala ng baril ang narecover sa lugar habang patuloy ang backtracking para matukoy ang pagkakakilanlan ng dalawang namaril. Markado! Sumiklab naman ang sunog sa isang residential area sa Barangay 75, Pasay City bago mag-alas 7 ng gabi. Ayon sa Pasay City Fire Station, umabot sa ikalawang alarmang sunog bago ito napulag ganap na alas 7 ng 48 ng gabi. Pawang gawa sa light material sa mga bahay na apektado ng sunog. Patuloy na inimbestigahan ng motoridad ang sanhi ng apoy at tinutukoy pa kung ilang bahay ang naapektuhan ng sunog. Markado! Abot naman sa 30 bahay na apektuhan sa sumiklab na sunog sa Barangay Montindalao, Antipolo City. Ayon sa Antipolo City Fire Station, nagumpisa ang apoy sa isang bahay pasado alas 3 ng hapon. Umabot sa ikalawang alarmang sunog at idineklara ang fire out ganap na alas 4:28 ng hapon. Isang fire volunteer ang nasugatan mula sa nabasag na salamin habang inaalam naman pa ng mga arson investigator ang sanhi ng pagsiklab ng apoy. Markado! Higit 5 milyong pisong halaga naman ang pananim na marijuana sa hangganan ng Sadanga at Tinglayan, Mountain Province, winasak ng PNP at ng PIDEA. Ayon sa PIDEA, abot sa kabuang 25,000 halaman ng marijuana ang nadiskubring inaalagaan sa lote. Agad sinunog ng otoridad ang mga nadiskubring pananim ng marijuana na pinaniniwala ang malaking source ng illegal na droga sa lugar. Wala namang naaresto sa operasyon habang patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa lokal na pamahalaan para matukoy ang mga nasa likod ng pagtatanim ng marijuana. Markado! MMDA magbubukas naman ng shower room para sa mga siklista sa Pasig City. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, bilang suporta ito sa paggamit ng publiko ng bisikleta papasok sa trabaho. Ipinesto ang mga shower facility sa loob ng MMDA Motorcycle Riding Academy sa kanto ng Meralco Avenue at Julia Vargas Avenue. Bukas ang pasilidad para sa lahat ng siklista maging sa mga naglalakad na empleyado na naghahanap ng maliliguan. So ngayon, dapat talaga mag-engganyo tayo no, ng mga kababayan natin na kung kaya naman no, na lakarin o kaya naman magbisikleta, ay gawin na lamang yun para maiwasan nga no, mahal na singil no, sa krudo, di ba? Napakamahal ngayon. May mga kakilala ko mga nagsasakyan, bawas na sa paggamit ng mga sasakyan. Well, ito naman ay applicable no, para dun sa malapit lang. Kung syempre malayo naman ng distansya ng inyong mga pupuntahan, gamit pa rin tayo ng public transportation. Markado! Provisional fare increase o pansamantalang taas pasay pinatupad na ng mga kumpanya ng provincial bus. Kasunod dyan ang pag-aproba ng LTFRB sa hirit na taas pasay ng mga bus company dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa ulat ng GMA Integrated News, may dagdag na ngayong piso sa base fare ng mga ordinary na provincial bus habang wala namang taas pasay sa base fare ng mga aircon provincial bus. Magkakaroon din ng 30 hanggang 45 sentimo na dagdag pasay sa kada kilometro ng lahat ng klase ng provincial bus mula sa ordinary hanggang luxury class. Markado!
LTFRB inansyo na bukas araw ng Martes ang ipatutupad na taas pasahe sa ilang pampublikong sasakyan. Ayon kay LTFRB Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, kailangan na lamang ikonsulta kay Transportation Secretary Giovanni Lopez ang kanilang rekomendasyon. Pero sa naunang hirit ng grupong Piston, 5 pisong taas pasahe ang hiling nila dahil malaki umano ang nawalang kita sa mga tsuper mula noong huling nagpatupad ng fare hike sa mga pampaserong jeep. Samantala hindi naman kasama sa iaanunsyo bukas ang ukol sa hirit na dagdag pasahe sa mga taxi at QV Express. Yung sa PUV po, nung nakaraang linggo, ang sabi nun ni Secretary Lopez ng DOTR, pinag-aaralang maigi, no? At ibinalik niya yung rekomendasyon. So bukas, tingnan natin kung ano yung lumabas sa pag-aaral ng LTFRB at ano rin yung naaprobahan na taas pasahe. Pero para po sa piston, ang nais nila 5 piso. Oo, 5 pisong taas pasahe ang hiling nila dahil malaki umano ang nawalang kita sa mga tsuper mula nung huling nagpatupad ng fare hike. Markado! Mga tricycle driver at operator humihirit na rin ng dagdag pasahe. Ayon kay Ariel Lim, Pangulo ng National Confederation of the Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines o NACTODAP. Nahirapan ng ilang samahan na bumuo ng petisyon kaya karamihan sa kanila ay naghihintay na lang ng taas pasahe ng ibang pampublikong sasakyan. Dagdag din makabubuting makapagpatupad din ng taas pasahe sa mga tricycle para meron silang kitain sa kabila ng mataas na presyo ng langis. Markado! DSWD naghahanda naman na para sa pamamahagi ng 5,000 pisong fuel subsidy sa mga tricycle drivers sa Metro Manila simula bukas. Ayon sa DSWD, hindi na kailangang magparehistro ng mga driver at operator dahil nasa listahan naman ng mga lokal na pamahalaan ng mga ito. Sinabi naman ni Ariel Lim, Pangulo ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines o NACTODAP, na ikinagagalak nila ang pamamahagi ng subsidiya. Pero hiling ni Lim, mahanap sana ang lahat ng tricycle driver na wala sa listahan at maisama sa mga makatatanggap ng fuel subsidy. Markado! Epekto naman ng mga bilihin ng pagtaas ng presyo ng petrolyo ramdam sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa pag-ikot ng GM Integrated News sa Kamuning Market sa Quezon City, tumaas na ng 100 piso ang kada sako ng bigas. Laki ito Tumaas na ng 2 hanggang 5 piso kada kilo ang presyo ng bigas sa Trabaho Market sa Maynila. Samantala tumaas naman ng 30 hanggang 40 piso ang kada kilo ng galunggong sa Kamuning Market. Nako, sunod-sunod po talaga yan. Pag tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, asahan na yung epekto sa presyo ng mga bilihin. Bibilang ka lang ng araw. Na may iba nga kahit hindi araw. Talagang may mga nananamantala. So ito, ngayon ramdam po natin. Lalo't bukas, may nagbabadya na naman Markado! Purchasing power naman ng mga Pilipino maaaring humina kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng langis at mga bilihin. Ito po'y epekto naman ng inflation. Kapag siyempre tumataas ang presyo ng mga bilihin at serbisyo sa itinakdang panahon, yung kakayahang bumili ng isang tao nababawasan talaga. Lalo kung hindi naman nadadagdagan yung kanilang sahod. Base sa pag-aaral ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, sa kada 100 piso ng mga Pilipino, maaring mabawasan ng piso hanggang 3 piso ang buying power. Ayon naman sa ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco, nasa 6 hanggang 7% ang maaring ibilis ng inflation rate na tiyak na iindahin ng publiko. Na dito kailangan niya umaksyon agad ang pamahalaan para maibisan ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Markado! DOTR pinababawasan naman sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang ilang singilin sa mga pasahero. Ngayon na lamang ng halimbawa ng passenger service charges pati ng airport navigation charges sa lahat ng mga paliparan na pinatatakbo ng CAAP. Sa ulat ng GM Integrated News, paraan ito para mapababa ang operating cost sa mga airline company sa kita ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng gera sa gitnang silangan. Sa datos mula sa DOTR, halos dumoble na ngayon ang presyo ng jet fuel na mula $90 per barrel noong Pebrero naging $188 per barrel na ngayong Marso. Malaki yun. Markado! Pamahalang lungsod naman ng Caloocan, may libreng sakay para sa kanilang mga kawani simula ngayong araw. Ito'y para upang makatulong sa pagtitipid sa mataas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Caloocan City, ang inisyatibang ito ay bahagi ng pakikiisa sa pagtitipid ng krudo at enerhiya, gayon din ang pagtulong sa mga kawani. Para mapabatid ang pick-up points at oras ng alis na pinagkakaloob na libreng sakay, maring bisitahin ng mga kawani ang social media page ng Caloocan LGU. Markado! At pautang para sa mga overseas Filipino workers inilunsad ng Department of Trade and Industry sa pamamagitan ito ng Small Business Corporation o SB Corp, kung saan maring umutang mga OFW para magkaroon sila ng matatag na kabuhayan sa bansa.
Ay sa DTI hanggang 5 milyong piso ang maring makuha ng walang kinakailangang collateral na isang benepisyo na tanging ang SB Corp lang ang nag-aalok sa bansa. Para makapag-apply, kailangan lamang magsumite ng mga OFW ng government-issued ID, business permit, proof of bank account at mga corporate documents kung mayroon. Markado! Mga kapuso, yan mga unang bahagi ng ating balitaan. Standby lang po kayo dahil magbibigay lamang tayo sa ilang mga paalala. Ang oras, 11 minuto na makalipas ang alas 3 ng madaling araw. Labanan ng fake news, dapat totoo. Markado sa Super Radio DZBB. Markado! Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB. Hindi pa huli, hindi pa titinag. Super Radio DZBB. Prime Time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at paghimay sa issue. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ratsyana naman sa pagbabalita ang tambalang Joel Reyes-Abel at Melo del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Malalimang pagtalakay sa mga init na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes-Abel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hindi pa aawat ang tambalang Arnold Clavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Sa one-on-one, walang personalan. Super Radio DZBB Prime Time. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB Prime Time. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Ikaw ang dahilan kaya tayo number 1. Numero 1 sa buwan ng Pebrero ang GMA Radio sa Mega Manila ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 58% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Tuloy-tuloy ang pagtibay ng ating samahan, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil forever kaming numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Ako po si Henry Atuelan ng Riding in Tandem sa Balita. Mga katandem, mga kapuso, maraming salamat po sa buong taon na pag-angkas gabi-gabi sa aming programang Riding in Tandem sa Balita at sa pagiging number 1 na Super Radio DZBB sa buong taong 2025. Pangako ngayon 2026, tuloy-tuloy pa rin ang pag-arangkada ng Super Radio DZBB, hitik sa balita at impormasyon. Kayo'y nakikinig sa Markado. Sa oras na 15 minuto, makalipas ang alas 3 ng madaling araw, labas muna tayo ng himpilan. Truck driver inaresto dahil sa reklamong panunutok ng baril sa Valenzuela City. Alamin nga natin ang detalye. Bakit nanutok yan ng baril? Sa ulat yan, Olan Bola. Olan! Arestado ang isang truck driver makaroon siyang ireklamo ng panunutok ng baril sa Valenzuela City. Ayon sa pulisya, naganap ang insidente sa Barangay Karuhatan kung saan naglalakad ang 21 anyos na biktima.
At bigla daw kinumpronta ng suspect ang biktima dahil sa hinala nito ang biktima ang nagsusumbong sa kanyang mga illegal na aktibidad na may kinalaman sa illegal na droga. Matapos nito, bumunot ng baril ang suspect at tinutukan niya itong biktima. Mabilis na nagsumbong ang biktima sa mga otoridad na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect. Nakuha sa suspect ang isang revolver na may mga bala at nawalang kaukulang papeles. Reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act at grave threat ang sasampa laban sa suspect. Ako si Olan Bola ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Markado, dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Salamat sa ulat na yan, Olan Bola. Tamang hinala pala yung dahilan Hirap yung ganyan. At mga kapuso, huwag kalimutang i-follow ang aming social media accounts. Hanapin lamang Super Radio DCWB sa Facebook, sa Expo na dating Twitter at maging sa TikTok. Meron din po kaming YouTube channel. Search lamang Super Radio DCWB at mag-subscribe. Salamat mga kapuso. At salamat din siyempre sa mga maagang gumising Sina Ate Antonina Fangon, good morning sa iyo. Kay Sheroke, Nava Joe Carmel, kay Nelson Malinaw, Kape-Kape na. Ayan. Sina Nanay Dorit, Nanay Grace de la Cruz, kay Tita Cora Santo Tomas. At pagbati din ng maligayang karawan kay Jofel Ann Loyola. Good morning, Jofel. Salamat sa kahit dati pa yung time slot ng Markado, weekend pa nakatutok na yan. Hanggang ngayon na nagmadaling araw tayo. Salamat, Kapusong Jofel. At balik po tayo sa balitan, 17 minuto makalipas ang 3:00. Balita sa ibayong dagat, US President Donald Trump nagbanta na patitindihan pa ang pag-atake sa Kharg Island Export Hub sa Iran. Sagot ni Trump sa naunang pagbabanta ng Tehran sa napaigtingin din nila ang mga pag-atake. Ang sa Iran, aatakihin din nila ang mga oil facility na konektado sa Amerika kung aatakihin ni Trump ang isla. Samantala, sinuspende ng operasyon ng mga oil loading facility sa Fujairah sa United Arab Emirates na may kapasidad na 1 milyong bariles ng langis matapos ang drone attack ng Iran. Markado! Compound naman ng US Embassy at Menjola sa Maynila, bantay sarado kahapon ng mga polis dahil ang sinasang pagkilos ng ilang mga grupo. Pero hanggang matapos ang araw kahapon, wala namang namataang anumang grupo na magpoprotesta sa dalawang nabanggit na lugar. Matandang nag-anunsyo ang ilang grupo na magkakasansila ng pagkilos dahil sa patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo bunsod ng gera sa gitnang silangan. Markado! Ulat naman na may 2 Pilipino sa Dubai na inaresto dahil sa pagpopost tungkol sa pag-atake ng Iran. Sinusubaybayan na ng mga opisyal ng pamahalaan. Ay sa ulat, nakatutok sa nasabing impormasyon ng Philippine Embassy sa Abu Dhabi at Consulate General sa Dubai sa United Arab Emirates. Humingi na umano sila ng konfirmasyon at karagdagang detalye mula sa mga otoridad sa UAE kaugnay ng mga umano'y sangkot na Filipino. Pero agad nilinaw ng Embahada ng Pilipinas na ginagalang nila ang soberanya ng UAE at ang karapatan nitong ipatupad ang mga batas para sa pambansang seguridad, cybercrime at public order. Markado! Mga Pilipino sa United Arab Emirates pinalalahanan sumunod sa mga umiiral na batas at polisiya sa nasabing bansa. Ginawang paalala kasunod ng ulat na may 2 Filipino ang kasamang inaresto dahil sa pagpopost sa social media ng pag-atake ng Iran na mahigpit na pinagbabawal sa UAE. Sektor ng pinairal sa UAE na bawal ang paglalathala o pagbahagi ng misleading o fabricated na security-related content. Kasabay ng paalala ng embahada, tiniyak naman nila na ang kaligtasan at kapakanan ng mga Filipino sa UAE ang nanatiling prioridad ng gobyerno ng Pilipinas. Markado! At may 300 Filipino mula sa gitnang silangan nakauwi na makalawas sa bansa. Ayon sa Department of Migrant Workers, nakauwi sa bansa ang 343 Filipino mula Riyadh at Al-Khobar sa Saudi Arabia, Kuwait at Bahrain. Sa pamamagitan nito ng chartered flight na inupahan ng pamahalaan. Karamihan sa mga uwi ay tinuturing na distress OFWs at natulungan na ng pamahalaan bago pa man sumiklab ang giyera sa rehiyon. Markado! Pangulong Bongbong Marcos patuloy naman sa paghanap ng tulong at programa para sa mga Filipinong apektado ng giyera sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, itong dahilan kaya hindi nakikitang sumasalubong ang Pangulo sa mga dumarating na OFW sa bansa. Inatasan na umano ng Pangulo ang Department of Migrant Workers at ang OWA para masikaso at matulungan ang mga OFW. Pinatitiyak din na masusuportan sila ng iba't ibang programa para sa muling pagbangon mula sa mga kinakaharap na sitwasyon. Markado! Sa ibang mga balita, sagot ni Vice President Sara Duterte sa 2 impeachment complaint na inihain sa Kamara laban sa kanya, inantabayanan na. Di matapos may takda ngayong araw ang deadline para sa pagsusumite ng kanyang kasagutan. Ayon kay Bicol Lazaro Party List Representative Terry Redon, hinintay din nila ang tugon ng Vice Presidente hanggang matapos ang office hours ng Kamara ngayong araw. Kung sasagot si Duterte para sasagutin ng komite ang mga endorser at complainant,
at pagsusumitihin ng rejoinder ang kampo ng Vice Presidente. At kay Redo ng miyembro ng House Justice Committee, target na ng simula ng pagdinig sa reklamo impeachment laban sa Vice Presidente sa April 8. Markado! Attorney Baligod, pinaamin naman si Ombudsman Jesus Crispin Remulla tungkol sa pagdadala ng pera sa ilang personalidad sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Sinabi ito ni Baligod makaraang igit umano ni Remulla na isang litrato sa joint affidavit ng mga umano'y dating tauhan ni dating Congressman Zaldico ay kinunan sa ilalim na dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay Baligod, kinulayan umano ni Remulla ng politika ang kanyang pag-amin nang sabihin na nag-umpisa ito noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makabubuting alamin na lamang umano ni Remulla na lalo pang umigting ang pagdadala ng mga pera noong panahon ni Pangulong Marcos Jr. para hindi siya masabihan na nagbubulag-bulagan. Markado! Malacanang, iginit na hindi natatapos sa pagbuwag sa ICI ang pag-imbestiga sa mga anomalya ng flood control project. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, magpapatuloy naman ang paghabol sa mga dapat managot at ang pagtatapos ng operasyon ng komisyon ay hindi mangangahulugan na tapos na rin ang imbestigasyon ng pamahalaan sa anomalya. Sinabi rin ni Castro na nagsasagawa na ng imbestigasyon ng Office of the Ombudsman at DOJ sa mga kasong naihain o nirekomenda isampa na. Markado! Paggamit ng Artificial Intelligence o AI ng Office of the Ombudsman, suportado ng grupong Digital Pinoys. Partikular dito ang paggamit ng AI sa pagsusuri ng mga dokumento at ebidensyang nakalap ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kaugnay ng mga ginawa nilang investigasyon higil sa mga anomalyang flood control project. Ayon sa grupo, magandang hakbang ang ginawa ng Ombudsman para maisulong ang modernisasyon sa pag-iimbestiga ng pamahalaan. Markado! Department of Agriculture na nawagan naman sa publiko na huwag abusuhin ang subsidized rice program ng pamahalaan. Ginawa ang panawagan kasunod ng mga ulat na may ilang grupo na sinusubukan umanong dagsain ang mga distribution point na nagdudulot ng espekulasyon na nauubos na ang supply ng bigas. Ayon sa kagawaran, may sapat pa rin na supply ang bentang bigas meron na program sa kabila ng mahabang pila na naiulat sa ilang lugar. Tiniyak din ng DA sa mga benepisyaryo na tiling sapat ang inventaryo ng bigas at patuloy na nagigiling ang National Food Authority ng palay. Markado! Markado! Phivolcs nakapagtala naman ng panibagong pagsabog sa Bulkang Kanaon kagabi. Naidala ang moderately explosive eruption mula sa tuktok ng bulkan alas 7 ng kagabi kung saan umabot ng 2 kilometro ang taas ng ibinugang usok. Ito na ang ikatlong pangyayari na naitala ng Phivolcs sa bulkan ng Kanaon kung saan naitala ang mga kahalintulad na pagputok nitong February 19 at 26. Sa ngayon natin sa alert level 2 ang bulkan Kanaon at mahigpit pa rin pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. Markado! Taunang penitential walk for life sa Intramuros, Maynila na pangungunahan ng Simbahang Katolika itinakda sa Biyernes. Gaganapin ang banal na aktibidad na may habang 2 kilometro ganap na alas 4:30 ng hapon sa Baluarte Plano sa Luneta de Santa Isabel sa Intramuros. Pinanawagan ang aktibidad ng Ipanawagan ng aktibidad ang paninindigan para sa buhay na may tapang at pananampalataya na sasabayan ng panalangin. Lalawakan ng aktibidad ng iba't ibang grupo ng simbahan, mga pamilya at mga pro-life advocates. Markado! Bahay na tinuluyan ng ating pambansang bayaning si Jose Rizal sa Germany, binili ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa kanyang post sa social media, sinabi ni Leviste na binili niya ang bahay sa Germany para mapreserba at mapanatili ang kasaysayan na humubog sa bansang Pilipinas. Sa kanyang Facebook post, sinasabi sa naturang bahay tinapos ang ating pambansang bayaning si Rizal ang nobelang No Le Metangere. Dagdag pa ni Congressman Leviste, ang inang si Senadora Loren Legarda ang humimok sa kanya para bilhin ang naturang bahay. Markado! Kano kaya yung bahay ano? At sa balitang sports, Carl Eldrew Yulo, kapatid ng Olympic medalist na si Carlos Yulo, nakaginto sa kanyang unang senior tournament sa gymnastics. Sabay, congratulations. Talagang nananalaytay sa dugo ng mga Yulo, no? Itong pagmamahal sa gymnastics na pinasa na ng pinasa sa kanila. At ito, nakita naman natin bunga ng mahabang pagsasanay. Sila po ngayon ay umaani po ng mga parangal. Nakamit ni Yulo ang ginto sa floor exercise final sa Gymnastics World Cup sa bansang Turkey sa score na
14.100. Nakuha naman ng pambato ng Ireland ang silver medal, habang bronze medal naman ang nakuha ng pambato ng bansang Spain. Dabatid na ito ang unang gintong medalya na nasungkit ng nakababatang Yulo. At sana masundan pa. Diba? Sana masundan pa yung mga medalya dito kay Yulo. At syempre dun sa ibang mga atleta rin natin na nagre-represent ang ating bansa. At mga kapuso, dyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Salamat po sa mga nakasama natin sa loob at labas ng himpilan. Huwag bibitiw, huwag mawawala ang tabayan ng susunod na programa. Umaga na balita na kasama si Mau de la Cruz. Ang oras natin, 26 na minuto makalipas ang alas 3 ng madaling araw. Markado sa Super Radio DZBB. Markado. May paninindigan, matatag, maaasahan.